Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, 15 ng Pebrero 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Sa gitna ng usap-usapan sa umano'y destabilisasyon sa Administrasyong Marcos Jr., PBBM nag-surprise visit sa PNP. No need for loyalty check. We are professionals. Army at kapulisan iginiit. Hindi na kailangan pang i-check ang kanilang katapatan. Kung nagawa ng taong bayan pabagsakin ang isang diktadorya, magagawa rin niyang biguin ang charter change. No to Chacha Network. Nagsama-sama upang tutulan ang charter change. Information drive ikakasa para sa Bawi Pirma campaign. Ang nagmamaneho po ng e-trike ay naka-uniform, mukha pong elementary lang yata to or early high school. Nagda-drive ba ng e-trike at e-bike? Transport agencies, plano ng obligahin ang registration at lisensya ng mga ito. At sa ating balitang showbiz, Queen of Talk Chris Aquino, ano na ba ang tunay na lagay sa ngayon? Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Sorpresang bumisita si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa headquarters ng Pambansang Pulisya ngayong araw. Pero agad nilinaw ng PNP Chief na hindi ito isang loyalty check. Ang Philippine Army naman, iginiit na hindi rin kailangan i-check ang katapatan ng kanilang hanay sa administrasyon. May balitang A to Z si Kim Salinas. Nanindigan ng Philippine Army na mananatili silang tapat sa kanilang sinumpaang tungkulin. Ito'y sa kabila ng usap-usapan na umano'y destabilisasyon sa Administrasyong Marcos Jr. Kasunod na rin ng patutsada ng dating Pangulong Rodrigo Duterte kamakailan sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. No need for loyalty check. We are professionals. We stand by the Constitution and our duty to defend the Constitution and the duly elected people based on our Constitution. Ipinagmalaki pa ng Army Commanding General ang kanilang trust rating. Ginawa ni Lieutenant General Roy Galido ang pagmamalaki sa kanilang hanay sa Time with the Media ukol na rin sa nalalapit na pagdiriwang na anibersaryo ng Philippine Army sa darating na Marso. The Army is very professional. As you can see the trust rating. Our soldiers right now are very professional. We will maintain our mandate. Nauna na ring ipinahayag ng pamunuan ng Armed Forces of the Philippines na wala silang namomonitor na pagkawatak-watak ng kanilang hanay sa harap ng tensyon sa pagitan ni PBBM at Digong. Gayon din sa pagitan ng ilang mambabatas dahil sa People's Initiative at Charter Change. Samantala, nilinaw naman ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na hindi loyalty check ang biglaang pagbisita sa National Headquarters ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Paliwanag ni Acorda, hindi na bago ang ganitong pagbisita ng punong ehekutibo. Ginawa niyan sa AFP, so ginawa din sa atin. Him being our Commander-in-Chief, it's but proper really to somehow to preside. Actually, this is his first time and we are happy on the part of the PNP. We are very much happy na for him to preside our command conference. Sa kanyang surprise visit, pinangunahan ng Pangulong Marcos Jr. ang command conference sa mga top senior officials ng PNP. Ang kanyang direktiba, pinag-usapan namin is unang-una yung sa cyber capability and sa communication equipment. It is the intention of our President that really gusto niya ang ating mga line units sa baba natin, those who are performing law enforcement operations, especially in some areas na medyo malalayo. Sa huli, bagamat hindi raw isang loyalty check ang pagbisita ng Pangulo sa kapulisan, ang PNP Chief patuloy na pinaninindigan na buo ang suporta nila sa liderato ng Pangulo. We gave assurance to the President that the PNP is one and solid behind his leadership and that we should focus on our mandate and of course maintaining peace and order and keeping the rule of law. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Samantala, tinututulan ng buong hanay ng Philippine Army ang mga mungkahing pag-abolish ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict
o NTF-ELCAC dahil sa tulong nito sa kapayapaan ng bansa. Ayon kay Philippine Army Commanding General Lieutenant General Roy Garrido, unti-unti nang bumabagsak ang mga grupo na pinagmumulan ng insurgency sa bansa dahil sa patuloy na pagbabalik loob ng mga naging miyembro nito. Bagamat aminado ang Philippine Army na marami pang challenge ang pwedeng kaharapin, pero sa pagkakaisa at whole government approach, lahat ng ito ay mabibigyan ng katugunan. Natatandaan gustong ipa-abolish ni UN Special Rapporteur Irene Can ng NTF-ELCAC dahil sa paglabag nito sa karapatang pantao kaugnay ng issue ng red tagging. It's working in delivering public service to our people. It's working in addressing issues that blinded itong mga kababayan natin na nalinglang. So why will we stop doing something that is helping our people? Dinipensahan ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang panukalang dagdagan ng 100 pesos ang minimum wage ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Ayon kay Zubiri, tiwala siyang hindi malulugi ang business sector dahil nabawasan na ang corporate income tax at incentive reform ng mga kumpanya. Tiniyak din ni SP Zubiri na hindi maapektuhan ng panukala ang mga micro, small at medium enterprises. Lusot naman na sa ikalawang pagbasa ng Senado ang naturang panukala. Clearly, the business sector has enough buffer to absorb the cost. Yeah, It's not the question of will they make money. Yes, they will still continue to make money, but it's how much money they will make. So we have to also moderate the greed when it comes to large corporations. Ilang opposition groups ang naglunsad ng bagong koalisyon na target harangin ang nilulutong charter change sa bansa. Kasama sa kanilang mga proyekto ay ang Bawi Pirma campaign at ang nilulutong kilos protesta na itataon naman sa EDSA People Power Anniversary. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Kung nagawa ng taong bayan pabagsakin ang isang diktadorya, magagawa rin niyang biguin ang charter change. Nagsama-sama ang ilang miyembro ng oposisyon upang tutulan ang charter change, partikular ang People's Initiative o PI. Ayon sa bagong lungsad ng No to Chacha Network, plano nilang magkasa ng information drive sa publiko ukol sa nilulutong pag-amyenda sa saligang batas. Kasado na rin ang kanilang Bawi Pirma campaign. Sa ilalim niyan, mas pinadali ang proseso para sa mga individual na nais bawiin ang kanilang pirma na pawang napalagda sa PI kahit hindi ito lubusang nauunawaan. Na-spread out na yan at pwede nilang i-print out yan kung gusto nila. Naipakalat na ng grupo ang withdrawal form at maaari rin itong i-download online. At pirmahan yung gustong bawi pirma, isubmit yan sa COMELEC. Bagay na sinagundahan ng Commission on Elections. Sa isang pahayag, binigyang diin ng COMELEC na available na rin sa kanilang tanggapan ang withdrawal forms na yan. Pero paglilinaw nito, for recording purposes lamang muna ang mga bawi pirma at hindi maituturing bilang isang formal action. Ibig sabihin, ang mga filled out ng PI withdrawal sheets ay matatambak lang sa COMELEC kasabay ng suspensyon ng komisyon sa PI. Dahil dyan, nangako ang grupong titiyakin na magiging parte ang oposisyon sa verification process ng PI. We will ask people to submit it. We will ask COMELEC also to make the coalition and any other advocates, doesn't have to be this coalition, any other advocate to become a part of the verification process. Kasama rin sa tutol sa charter change si retired Associate Justice Antonio Carpio. Ayon sa kanya, hindi ang pag-aamyenda sa 1987 Constitution ang solusyon sa kahirapan ng Pilipinas. We can address those issues without changing the Constitution. The Constitution has nothing to do with the high unemployment here, with the low foreign direct investment, and with the slow growth of the economy. Ikinakasa naman ng grupo ang isang kilos protesta laban sa Chacha sa February 25. Sabay sa pagdiriwang ng anibersaryo ng EDSA People Power Revolution na siyang nagpabagsak sa diktaturyang Marcos Sr. at nagbigay daan sa pagbuo ng 1987 Constitution. 1973 Constitution was the Constitution that actually empowered President Marcos during martial law. It granted him the power to legislate. The spirit of EDSA really was a unified event in life where everyone from rich to poor,
and all of the ideological differences came together in EDSA. Sinanay na kami ng kaliwa, I have to say that, na mag-rally even before the EDSA. Kaya nung tinawag kami ni Cardinal Sin, walang buwali sa amin, punta kami, hindi na kami takot. Sisimulan ang No to Chacha protest sa isang prayer vigil ng alas 4 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Rehistro at lisensya. Yan ang kakailanganin na ng mga nais magmaneho ng e-vehicles gaya ng e-trike at e-bike oras na maaprubahan ang binubuong Unified Regulations para sa dumaraming electronic vehicles. Paliwanag ng transport agencies, nakakabahala na kasi ang paglobo ng bilang ng mga ganitong sasakyan na posibleng issue sa kaligtasan ng mga nasa daan. May balitang A to Z si Ace Cruz. Kung dati, jeep ang hari ng kalsada, ngayon, tila e-vehicles gaya ng e-trike o e-bikes na. Kita sa ilang kuha ng MMDA ang mga pasaway na mga ito. Nariyan na nakagitna sa intersection, nakagitna sa highway o kung di naman kaya, malapalos kung sumingit. Ang nakakatakot pa kuminsan, ang nagmamaneho po ng e-trike ay naka-uniform, mukha pong elementary lang yata to or early high school. So, yan po yung i-address natin kasi ang nangyayari nga po ay hindi daw po kailangan kumuha ng lisensya. Bagay na ikinababahala na ngayon ng transport agencies gaya ng MMDA, LTO at ng LTFRB. Hirap po tayong ma-regulate dahil unang-una nga po walang prangkisa, walang lisensya, walang registration. Sila po yung umaagaw sa mga pasahero ng ating mga lehitimong mga pangpublikong sasakyan. Kaya naman, isinusulong na nila ang pagbuo ng Unified Regulations sa mga ito. Nasa plano ang mandatory na pagpaparehistro ng e-vehicles at mandatory driver's license sa mga magmamaneho nito. Hindi pa po. Bakit? Pagkakakitaan pa nila, electric naman yan, hindi man tumatakbo ng napakatuloy. Okay lang din. Kasi syempre kapakanan din naman ng tao. Tsaka para hindi na naa-allow yung mga bata na kahit 12 years old nagmamaneho. Tapos kung sisingit lang kung saan-saan. Habang wala pa raw ang Unified Regulations, mas maghihigpit na lang ang transport agencies sa pagpapatupad ng kasalukuyang regulasyon. Will enforce yung prohibition na yan na hindi sila payagan na bumaybay dito sa mga national roads po natin. Although meron na pong mga bayan na may mga regulations na nag-aalaw ng impounding. Kaya po iko-collate po namin itong mga ordinansa nila. Sang-ayon sa LTO, ang e-vehicles na tumatakbo ng 25 km per hour pababa ay hindi na kailangan mag-iparehistro. Bagay na kanila raw re-reviewin, lalo't marami ang umaabuso at dumaraan sa major thoroughfares kahit na bawal ito. Sa tuwing lalabag kasi sa batas trapiko, hirap ang enforcers na panagutin sila. Kung nag-violate, kunyari tumawid sa stoplight, paano namin huhulihin? Wala kaming ma-issuehan ng ticket dahil wala naman lisensya yung nagmamaneho. Hindi rin namin pwedeng i-charge yung vehicle dahil hindi rehistrado. Minamadali na ito ng transport agencies dahil mabilis daw ang naging paglobo ng bilang ng mga ito. Yung meeting earlier, I think isa sa mga sinabi was, the concerns was, Caloocan City, more or less, parang 18,000 yung mga motorcycles. Imaginein mo, we have 17 LGUs. So, for sure, napakarami na yan. Kung isang syudad, merong 18,000. Na-registered pa lang yon sa kanila. So, yung hindi pa nakarehistro. At yung sa iba pang lugar. So, it's about time siguro na magkaroon talaga tayo ng regulation regarding this. Bagay na pinabulaanan ng Tricycle and Pedicab Regulatory Services ng Caloocan South dahil sa kanilang tansya, nasa 4,000 lang ang mga e-trike at e-bike sa lungsod. Nagtataka nga ako kung saan nila nakuha yung figure na yan na 18,000 na e-trikes. Wala kami pinapayagang nire-rehistro dito na e-bike. Wala nga kami binibigyan ng permit ng mga e-bike o e-trike dito sa Caloocan. Bagamat aminado sila na problema rin talaga ng lungsod, ang mga pasaway na gumagamit ng e-trike at e-bikes, tinatapatan naman daw nila ito ng kaukulang parusa. Hinuhuli namin sila as colorum, tapos e-trike ban. Yun ang parusang binibigay namin sa kanila. Tinitikitan namin sila ng colorum at e-trike ban.
Target na LTO na isumite sa DOTR ang kanilang rekomendasyon para sa Unified Regulations sa Lunes, February 19, habang inaasahang ipatutupad ito sa unang linggo ng Marso. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Sa iba pang balita, tumuntong na sa ika-70 anibersaryo ang Philippine Marketing Association kamakailan. Bukod sa selebrasyon ng 7 dekadang pagkakatatag, binigyang daan din ang pagpapasinaya sa 2024 Board of Directors nito. Tiniyak naman ng asosasyon ang commitment sa misyon na ipagpatuloy ang pangunguna sa kasanayan ng marketing sa bansa. Susunod, SP Zubiri at Speaker Romualdez, nagkabati na nga ba? At mamaya sa ating balitang showbiz, kumusta kaya si Chris Aquino? Update sa lagay ng kalusugan niya? Abangan sa pagbabalik po yan ng Balitang A to Z. Sumulat na si Opposition Senator Risa Ontiveros kay Senate President Juan Miguel Zubiri para isyuhan ng subpoena ang founder at leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Ontiveros, noong February 6 pa siya sumulat kay Zubiri, ngunit hanggang ngayon wala pa rin itong tugon hinggil rito. Habang hinamon naman ng mambabata si Kibuloy na kung wala talaga itong itinatago ay kusa itong dapat humarap sa pagdinig. Naglabas na rin ng subpoena kamakailan ng Kamara laban kay Kibuloy. Ito ay para humarap sa isyu ng prangkisa ng kanyang network na SMNI. Oh, it's very important. Alam ng kahit aling komite dito, alam ng kahit sinong committee chair dito sa Senado na sa regular na pag-andar ng trabaho ng komite, sa regular din na pagsunod sa aming mga proseso at rules, kapag dinedma ng isang witness, important witness at that, ang imbitasyon ng komite, then ang susunod na hakbang o instrumentong nasa kamay namin ay yung subpoena. Umakyat na sa 70 individual ang nasawi sa nangyaring landslide sa barangay Masara, Maco sa Davao de Oro nitong Pebrero 6. Bukod sa mga nasawi ay 37 pa ang nawawala. Mahigit sa 1,000 pamilya naman ang nananatili pa sa mga evacuation centers. Nailibing naman na kahapon ang ilan sa mga bangkay na nasawi sa trahedya. Kaugnay niyan, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development na mas mapapabilis na ang paghahatid ng tulong sakaling may sakuna. Ayon sa DSWD, ito'y matapos ilunsad kamakailan ng bagong Disaster Response Command Center ng ahensya. Sinabi rin ito na mapapabilis na rin ang komunikasyon sa mga stakeholders sa bansa. Aside from the prepositioning po na meron na ang DSWD, together with the private sector na nanalo po sa mga bidding, pag nag-call off kami, nandun na din po malapit sa area ang pagdadala ng mga goods na ito. Good news naman tayo, mukhang nagkaayos na sina House Speaker Martin Romualdez at Senate President Juan Miguel Zubiri. Sa ginanap na ika-100 kaarawan ng dating Senate President Juan Ponce Enrile sa Malacanang kagabi, nagkasundo ang dalawang leader ng Senado at Kamara na itigil na nila ang alitan sa isyu ng People's Initiative. Sinabi rin ito na pagtutuunan nila ng pansin ng mga panukalang batas na makatutulong sa mga mamamayang Pilipino. Hindi binago ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang interest rate na 6.5% ng bansa simula pa noong Oktubre ng nakaraang taon. Paliwanag ng BSP, kailangan muna panatilihin ang policy rate hanggat hindi kumakalma ang inflation. Samantala, pumalo naman sa all-time high nung nakaraang taon ang personal na remittances ng mga overseas Filipino workers. Umabot ito sa $37.2 billion, so mas mataas ng 3% kumpara noong 2022. Wala pa man kinilaim na ni ex-Special Forces Commander
Prabowo Subianto ang pagkapanalo sa naging presidential elections sa Indonesia. Sa huling bilang, 60% ng boto ang nakuha nito ayon sa state-owned news organization na Antara. Inaasahang i-anunsyo ng kanilang National Election Agency ang official results sa March 20. Ipatutupad na ng Premier Volleyball League and Draft season nito sa Hunyo. Ito'y ayon kay PVL Director Sherwin Malonzo na unang pagkakataon na lahat ng mga rookie at iba pang nais pumasok sa liga ay daraan sa draft selection. Gayunpaman, pinaplansya pa ng liga ang mga panuntunan para makapasok sa draft maliban sa kautusan na dapat nasa 21 years old na ang manlalaro sa araw ng draft. Pinag-aaralan na rin ng PVL Board ang pagkakaroon ng salary cap sa mga sahod at bonus ng mga manlalaro. Sa aming pagbabalik, birthday girl at Queen of All Media Chris Aquino muling nagpakita sa screen ang balita tungkol sa lagay kalusugan. Alamin yan sa pagbabalik ng Balita A to Z. Hindi susuko. Ito ang ilan sa mabibigat na katagang binitiwan ng Queen of All Media na si Chris Aquino sa kanyang panayam sa kaibigang si Boy Abunda. Sa pagdiriwang kahapon ng kanyang ika-53 kaarawan, sinabi ni Chris na sa Lunes ay muli na itong papasok sa ospital upang subukan ang biological na gamot. Pero nagpasalamat ito sa lahat ng suportang ibinigay sa kanya, gaya ng pagmamahal at dasal. Gayon din sa kanyang mga kaibigan at mga kapatid na hindi ito iniwan sa pinakamabigat na pagsubok sa kanyang buhay. Sa huli, binigyang diin ni Chris na she refuses to die at paborong sinabi na ang huling bahagi ng buhay nito ay ilalaan niya bilang isang stage mother. Dahil sa kondisyon sa kalusugan na kung tawagin ay Serge Strauss, nagkaroon si Chris ng cardiomyopathy kung saan ay hirapan ang kanyang heart muscles na maayos na dumaloy ang dugo dahil sa inflammation naman, maaaring mauwi sa cardiac arrest. #relate ang netizens sa cute na cute fur babies ng uploader na ito. Paano ba naman? Happy sa panonood ng cartoons. Abay, bigla ba namang pinatayan ng TV? Ang cute nilang reaksyon, kinagigiliwan ngayon sa social media. Panoorin. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig, storya na inspirasyon at pag-asa, maaari nitong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa author na si Thais Compoint. Ayon sa kanya, ang eksklusibong pamumuno ay hindi isang destinasyon. Isa itong paglalakbay na nangangailangan ng pagpapakumbaba at katapangan. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak. Maging maalam, pakialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!